And there you go. We are live. It's 7:07. Magandang gabi po. Yes, welcome po sa Unfiltered DNA. Ako po si D. Ako naman si A. Magandang gabi. Welcome Good po sa evening, aming everyone. Yes, magandang it's a Sabado night. Yeah, Sabado night. Sabado nights. Saya-saya. Usually Sabado nights nasaan tayo? Ako, wala, tulog na. Tulog na Sabado night no. Paggising ng madaling araw ng Sunday, wala no. Ubus na yung Friday and Saturday. Wala nang weekend. Trabaho na naman. Lunes na ulit. Diba? Parang umiikot doon, no? Doon na yun lang po yung life namin. Pasensya na po kayo. Wala kayong mga tawag ko, nightlife na, wala na yung mga outing going to the province or yung mga tawag doon, out with barkada, mga drinking session, wala na. Wala na, no? Nagbago na, no? Nagbago na bigla. Pero masaya yung ganun nakakatuwa, especially when you're younger. Yan good times. Kaya tawag good times. Hindi nababayaran. So, ayan. Coach A, welcome sa programa natin. Ladies and gentlemen, the one and only live Coach A, the international renowned live Coach A. Grabe introduction niya. Hello everyone, good evening, good morning, kung saan man tayo naroroon. Bukas DST na, no? Nakakalito yung DST, parang mag-stop na isang oras yung yung tawag nito, time zone, but yun, reminder lang, DST na po tomorrow para sa mga nagwo-work sa EST, CST. Iba-ibang time zone. Tawag doon? Ang out ko dati, 5 o'clock, so medyo madilim pa. So, mga mangyayari, medyo mainit na no? Lalabas na yung 6 a.m. na. 6 a.m. Pero, ang pasok mo naman 10 na, or ano ba yun, 9 to 6, 10 to 7. Instead of 8 o'clock, 9 o'clock na pa pasok. Ayan. Sana walang malilate. At hindi ma-confuse sa oras, 'di ba? Kasi tayo mag-a-adjust. So, kumusta naman ang ano po? Kamusta yung pag-celebrate, paggunita ng Araw ng Mga Patay? Ayan, yung undas, no? So, All Saints Day, November 1, All Souls Day, November 2. Ang bilis ng araw. 4th day na agad ngayon, November 4 na, no? Diba? So, how many days before Christmas? 52 yata 52 days Bilis na nga 51 days na lang before mag-December 25. So sa undas po ang sa family ko naman is like yung mga lolo, grandfather, grandmother nasa mga mga cemetery. Tapos nakasanayan na hindi na rin bisitahin kasi meron na yung mga auntie, yung mga third degree, second degree na mga kamag-anak, sila na yung na obligate na maglinis nun. Tapos yung sa amin, yung kay Papa, kasi yun lang naman ang namin, closest na relative na namatay. Yung urn niya, hindi na nilagay ni Mama sa columbary or parang yung isang lugar. Nasa kwarto niya lang. So pag ganitong inaalala yung mga araw ng patay, ang ginagawa niya, binababa niya yun, nilalagay niya dun sa sala, tapos lalagyan lang niya ng pagkain, paboritong pagkain pa, lalagyan ng kandila. Ayan. So, ako makakabisit ako sa kanya by this weekend lang siguro. So, baka bukas. Sa bahay ng mama. So, kay Mama. Sinolo niyo si Papa, ayaw niya ipabisita sa ibang tao. Kinakausap na siguro niya. Tinabi sa kwarto So yun So at least magka-feeling pa rin sila kahit pa paano. Hindi kasi usually, di ba, yung kumbaga nakasanayan, pag nasa ashes na, tatapon sa dagat or sa bundok. Yun yung sinasabi. Set them free. Sasabuy mo. Go. Yeah. So papa mo sa hangin, parang gano'n. Yung sa kanya, sabi niya, ayoko. Sige, bahala. Yeah. Kahit sabi ng kapatid ko, gawa natin ng mag-rent tayo ng parang lugar na para puntahan.
Siguro, para convenient rin para sa kanya at nakikita niya everyday na inspired siya. Yeah. Hirap siguro nun, no? Yung tao na nakasama mo na matagal sa buhay mo, tapos biglang hindi mo na siya makikita. Okay lang sana kung naghiwalay lang kayo, tapos buhay pa siya, no? Tapos, iba pa rin yung pag wala na talaga. So, how do we usually, parang, or, no, I mean, how do we usually parang commemorate or remember our dead loved ones? So yun, offer ng bulaklak, food, lilinisin yung kung ano yung dapat linisin, or yung iba kinikwentuhan yung sa amin, sa family life namin. Life update. Yung sa family namin, it's like picture, no? Kumbaga, selfie. Picture ni Papa, yung urn niya, yung mga kandila, yung mga pagkain, tapos yung mga pamangkin. So, ganun ang ginagawa. So, selfie. Tapos, dedicate anything sa social media, kumbaga. So, ano na lang, bali, modern na talaga, hindi na kagaya ng dati. Naalala ko kasi dati, it's more on like family reunion Tsaka yung talagang doon sa Pampanga, pumupunta kami doon sa sementeryo talaga. And ngayon yata, sabi ng pinsan ko, it's more on like yung mga sementeryo doon medyo binaha. So, ang papangit ng area nila. So, maraming mga putik and ano. Kumbaga, tinitirahan na ng mga hito at saka mga dalag. So, ang hirap ng tawirin no? Kumbaga, naging ang tawag doon, palaisdaan na yung sementeryo dahil sa baba. So pero yung mga mga dead loved ones natin na nagpapahinga na, dinadalaw natin sila once a year. Tama ba? Pero may mga tao din na dumadalaw sa kanila every week or whenever they can. They usually visit them and bring flowers, no? Pero itong pag-undas talaga, hello sa ating 1 million viewer. Pag-undas talaga, madalas talaga, ginagawa talaga natin mga Pilipino. Puntahan sila, alam mo yon, mag-vigil doon, mag-spend time with them, kasama mga relatives. Minsan nagiging reunion na yan, no? Ng mga relatives, especially if yung dinadalaw natin is yung mga lolo, lola, ganyan, yung mga nakakatandang kapatid. Yung pinaka-main na tawag doon. Yung character sa buhay. Yes. So, madalas yung mga families, meron silang sarili nilang mausoleo, matawag doon. Yung nakalibing lang sa isang lugar, yung mga mahal nila sa buhay, para pagka dumalaw sila sa ganitong buwan or araw ng taon, sama-sama sila doon. In one place. Yeah. Nakakatuwa tingnan, di ba? May mga anong tawag doon, coach? Kasi meron naman, depende sa status rin ng buhay, tsaka yung type of cemetery na niya. Kumbaga, kung nakakaangat kayo, meron kayong ganun. Kung wala naman, doon kayo sa parang condo unit, mga middle. Meron din ganun, di ba? Pero at least meron kang place na pwede mong puntahan para dalawin. Yung iba naman, dahil sa hindi na ma-afford yung cost nung ang tawag doon, yung parang isang unit. Ang nangyayari, doon na lang sila sa malaking cross, nagtitirik ng kandila. Tapos, at saka yung mga nga pala, no? Meron pala yung tinatawag yung parang pausok. So, para hindi sumama yung bad spirit. Horror na naman yung kwentuhan. May mga umuusok-usok. Para pag umuwi kayo, palina ang tawag doon sa Cebuana So, yung parang papausok kayo. Para hindi sumama yung bad spirit, pauwi niyo sa bahay. Baka may kasama kayo. Insenso ba yun? Insenso, parang gano'n. Pausok na lang. Ayaw pausok. So yung may biglang dumaan after ng usok. Nakaputi. biglang sumama. Hindi mo kamag-anak pero sumama. Pero kalahin mo, coach, yung mga pets nga natin, 'di ba? Even though nga maikli lang na panahon, you're going to miss them a lot because kasama mo sila on a day-to-day basis tapos magbabago bigla pag if they left you, maraming ganung pagkakataon. So lalo na kung tao,
True. Diba? Mahirap talaga makamove on. Mahirap yun. Lalo na kung magulang mo yung nandun, tapos dadalawin mo, and then kwentuhan mo kung ano na nangyari sa buhay mo kasi hindi na nila na-witness. I don't think people can really truly move on sa buhay nila na wala na yung taong mahal nila. No? Kaya dinadalaw natin. And I truly believe na yung tayong mga buhay na tao pa, no, really has a connection with those dead. Kasi hindi hindi kumpleto yung lineage kung wala sila, di ba? So, it is so important din na we remember them. Kung mapapansin mo nga, mas maraming tao na, mas nagkakaroon ng reunion every time na nagse-celebrate tayo or inaalala natin yung special day ng mga patay na to every once a year. But sana ganun din sa buhay, di ba? Yung tipong mas importante yun. Kahit sana na at least once a week magkasama kayo, may bonding kayo. So, you spend time and money kahit paano, di ba? Kahit konti lang. Kasi paano kung wala na sila no? Kumbaga doon mo na lang aalanin once a year, parang doon mo na lang kukwentuhan sa putod niya kung ano na nangyari sa buhay mo kasi you failed to visit them, you failed to spend time with them para makapagkwentuhan kayo now na sila ay wala na. We try to spend time with them and we don't know if, alam mo yun, andyan sila, no? Sana narinig natin yung sagot nila sa mga kinikwento natin sa kanila. I think ibilang natin sabihin dito is that as we commemorate the ones that, went ahead sa atin, we also remember to take time then to appreciate those people who are still with us. Kasi minsan sa sobrang busy ng trabaho natin, nakakalimutan na natin mag-spend ng time sa kanila. Quality time sa kanila. Those are the ones that we're missing, di ba? Kasi we're all busy, we're all like dedicated to what we do, work, time with family. Yes. So, minsan hindi mo na-appreciate yung kapatid mo, kamag-anak mo, anak mo. Yung anak mo, yung mga ganun. Magulang. Sabi ko sa mga kids ko, sabi ko, ano ba kayo? Wala ba kayong load? Walang internet? Hi, hello, daddy? Wala nang ganun. Dati, pag umuwi ako, may dala akong grocery, tuwang-tuwa kayo. Ngayon, aso na lang talagang talagang sumasalubong. Yung tuta na lang. May dala ka sa wala, may pagkain ka sa wala. Ganun pa rin. Walang kaibahan yung nila treatment. Pero when it comes to tao, ang laking diferensya, parang they don't even miss you at all. So, sometimes kasi parang tinitake mo for granted kasi nandyan lang naman sila. Anytime, pwede mo silang dalawin. Pero, come to think of it, pag nagkwento ka ba sa tao na nandyan na nakahimlay na makaka-respond pa sila sa iyo? Would you be able to hear what they have to say sa mga kinikwento mo? 'Di ba hindi naman? So, yes, it's good na we remember them, no? Kasi part naman talaga sila ng ating buhay, yung mga nawala na. At hindi dapat natin sila kinakalimutan. Like ako talaga hindi ko makalimutan yung dad ko. Parang sabi nga ng ate ko sa akin, ang hirap daw talaga na hindi mo nakakausap yung tatay mo na, alam mo yung gusto mo magkwento kung ano na nangyari sa buhay mo, pero hindi mo magawa kasi hindi naman siya makasagot Hindi mo naman alam kung anong sasabihin niya. Kaya nga, alam mo ba, makwento ko lang, during the pandemic, sabi ko nga sa'yo, di ba, ang daming realization doon. Kasi there are people na you just, so today and tomorrow they're gone. Doon ko na-appreciate na sobrang late talaga ng time na nilalagi natin sa mundo. And anytime it can happen to anyone. Na bigla na lang silang mawawala tapos hindi na natin sila makausap. And you're thinking na, hala, kung kakausap ko lang sa kanya kahapon, ano kaya yung nagawa ko for that person nung nagkausap? How did I make that person feel when that person had an interaction with me? Parang, alam mo yung mapapaisip ka talaga So, after that, na-realize ko na why not spend time or at least connect with people na naging part ng buhay mo. So, because of that, ayun nga, sabi ko sa iyo, darating yung mga ate ko next week. Excited na ako kasi, yes. Hi, mga ate!
Hindi nila alam naka-live tayo ngayon. So, I want to just, take the opportunity ba na habang buhay ka pa, you spend time with those people who are really important to you, those people who matter to you. Kanina, lumabas ako, kasama ko yung old friend ko na matagal na rin kami hindi nakita. As in years na rin kami hindi nakita. But then we connected kanina. Then tomorrow, yun nga. So may mga friends ako na magkikita kami tomorrow. Why? Kasi these people matters to you. You will always find time kung talagang gusto mo talaga silang gusto mo talaga mag-spend time sa kanila. You really have to make time for them. Make time for those people who truly matter to you. Kahit na gaano ka pa ka-busy. Diba? Just like what we did last November 2, we took time, we took a day off just to be with, our loved ones who already passed away. I wish, I hope na ganun din tayo sa mga taong buhay pa. So, para sa iyo, kaibigan, kung meron ka pang hindi na, alam mo yon na kakausap, you haven't, been connected with people or someone na matagal mo nang hindi nakikita, I hope you take time to connect kasi we don't know what's gonna happen tomorrow. Okay. Diba? And on the contrary, Coach A, it's that sometimes meron kasi yung parang meron kang hinanakit, meron kang hindi ka nakapag-sorry. Yes. Anong tawag doon? Meron kang kasalanan, may nagawa kang mali, naka-offend ka, or at the same time parang sinet aside mo na sila na hindi na sila importante ngayon. So, syempre, iba-iba rin tayong situation. So, hindi rin natin masisi yung merong tao na yung parang ayaw na mag-connect, may tao na ayaw ng lumabas sa shell niya kasi they might be offended in the past. Tapos meron anong tawag doon, may bigat pa rin na dinadala-dala. Ayan, kaibigan, so if ever na merong ganyan, ang mas mahirap pag move forward kasi parang meron kang may anchor ka na talagang hinihila-hila na nakakabit doon, tapos hindi mo pala na-unload yung lahat ng burden na nasa sa'yo. Meron ka pang mga tinatawag natin excess baggage kasi hindi mo pa na-forgive yung mga taong may mga pagkukulang, may pagkakamali or sabihin na natin on the flip side, ikaw yung may kasalanan, di ba? Try to find that strength, courage, and just simply say yung konting pagpapakumbaba na you could possibly reach out and say sorry, tapos mga musta ka. Wag mo naman uutang, tapos baka bigla mo baka bigla mo naman hiraman ng pera. Yung after a decade na hindi kayo nag-connect, hi, musta na? May ano ka ba dyan? May Gcash ka ba? Yung iba nga binabentahan pa, diba? Oo. Ano ba, parang ka ba? Iba naman yun. Yan yung tinatawag na dumadaan ka na naman sa maling daan. Sa likod ka na naman dumaan. Diyan ka na naman dumaan. Pati si John dumaan. Sa paggunita nung mga namatay, sana naman mas maganda, anong tawag doon? Mas gandahan mo pa yung paggunita sa buhay. Kasi habang buhay pa. Para tawag doon, ma-improve mo naman yung relationship sa kanila. Yes. At the same time, part of healing yan Kumbaga, may nangyari in the past, baka pwede naman yung pag-usapan. At saka magpapasko na, Ren. Magpapasko na. Masarap kaya mag-spend ng Christmas ng wala kang sama na loob, wala kang iniiwasan, wala kang, may hinanakit. Ang sarap kayang buhay pagka wala yung mga ganyan sa puso mo. Diba? Konting anong tawag doon, Coach A? Konting lambing. Parang hingi ka ng Kris Kringle. Kris Kringle. Something long and hard. Pamalo pala yung long and hard na yun. So parang ganun. So it's a nice feeling to be able to connect to people na hindi mo pa talaga nakikita ng matagal na. Itong mga kapatid ko to,
tagal kami hindi nakita. It's more than a decade, 2 decades yata yan. I think yung last na nakita ko, yung ate ko is when ipinanganak ko yung second kong son. So, pinanganak ko siya 2000. Anong petsa na? 23 na. So, after 23 years pa kami magkikita uli ng ate ko. Yung isa naman is that ever since na umalis ako sa amin, so that was 1993. So, anong petsa na? Diba? Anong year na? So, it's 20 years or more? 30 years. So, oo, medyo iba na yung mga itsura namin. Hindi na kami masyado, hindi na katulad ng dati yung mga mukha namin. Sabi nga nila sa akin hindi ikaw si Len, hindi ikaw si Arlene, iba na yung itsura mo, hindi ikaw yan. Nagparitoke ka ng mukha mo. Hindi po ka nagparitoke ng mukha. Ako pa rin to. So, yun nga. Toner lang yan, toner. Konting lang. Konting mantika lang po yan. Yeah. So, yung mga kababata ko, I had a chance to connect with them, yung mga friends ko, yung mga BFF ko, yung mga friendship dyan, yung mga tao na nakasama ko noon. It's nice to connect with them kasi tawag mo to, nabibigyan mo ng importansya yung relationship nyo as friends, as relatives, no? Hindi ko naman sinasabi na pilitin mo yung sarili mo na you connect with those people na naka-hurt sa'yo. Ano yan decision mo pa rin yan. Pero again, masarap pa rin talaga mabuhay nang wala kang hinanakit, nang wala kang, alam ba to, sama ng loob sa tao na yun at na-let go mo na. Kung ayaw mong kausapin, at least man lang, wala kang nararamdaman negative sa tao na yun, di ba? Yun yung importante doon, yung mabuhay ka ng at peace kasi wala kang grudges diyan sa puso mo. Yung wala kang kaaway, no? Masarap yung feeling Oh, ngayon gusto mo naman ng excitement sa buhay. Mag-away ka. Lahat ng nasa Facebook awayin mo. Awayin mo. Sisiyo. Diba? Mag-iwan ka ng mga bad comments. Mag-gaslight ka. Sisihin. So, tawag niyan. Yun mo sa sa pagiging unsuccessful mo. Parang gano'n. True, 'di ba? So habang buhay pa, parang spend time or a lot time with them. Kahit na paminsan-minsan. Minsan, 'di ba, mga magulang natin, hindi na natin nadadalaw sa probinsya. Like ako, namatay yung dad ko 11 years ago pa kami nagkita. Nung namatay siya, hindi ko siya napuntahan. Pero I know naman naiintindihan niya 'yon. But alam mo 'yon, mahirap kasi magsisi ng pwede mo palang gawin ngayon pero hindi mo ginawa. Yeah. 'Di ba? And then pag wala na sila, namatay na sila, saka mo sasabihin na mahal mo sila, na you care for them, na naalala mo lahat ng ginawa ng kabutihan sa kanila, pero hindi na nila yan maririnig. Physically, hindi na nila yan maririnig. Hindi na sila makaka-respond sa'yo. So, wala na yung story mo no? Wala nang value. 'di ba? 'Di ba? So, yun. Kumbaga I miss you, it's too late parang ganun. Exactly. Dapat natuto na tayo doon sa mga panahon na when we were challenged really with the pandemic. You really see people na nawala na lang sila nang hindi man lang natin sila napuntahan. Now that we're back to normal, I hope we learn from that, no, na habang may panahon ka pa, you still have time to connect with these people. Alam mo yun, do it. Don't hold back doon sa mga times na pwede mo pala siyang dalawin, kausapin, no? Kung meron man kayong hindi pagkakaintindihan, magkaayos kayo. Kung hindi mo naman kayang ayusin na yung relationship, whether it's a romantic relationship, whether it's a relationship with your parents, mga kapatid mo, or relatives mo, at least find time to have a closure with them. Sit down with them and talk to them. No? Kung ayaw mo talaga, sige, that's fine. No, as long as wala kang grudges. Yun yung nakaganda doon no? Tapos kung meron ka namang kasalanan sa kanila, so let's say for example, ginosting mo kasi nang hiram ka ng pera, tapos hindi ka nagbayad. I-message mo, sabihin mo, may 100 ako, pwede mo tanggapin. Kahit, ganun lang, parang ganun lang. Di ba, matutuwa ka rin naman, Kochi, di ba? Kumbaga, naging friend naman kayo Yes, yeah. Hindi naman siguro niya naisipin. Tapos, mag-promissory note ka na lang. Parang ganun, parang sa eskwelahan.
O, di ba naka-survive ka naman, kaya nagpo-promissory note ka noon para maka-exam ka. Di ba? Gawin mo tong this upcoming Christmas na ilan na lang, 51 days. Make it a little different from the past Christmas. Yes. Wag na natin hintayin na magkaroon pa ng pandemic uli before maisip natin na, ay sayang na, dapat nakausap ko man lang siya kasi hindi ko siya nadalaw nung nasa ospital siya or hindi pwedeng umattend ng lamay or if may lamay ba or libing. Kasi nga, yung pandemic nga talaga sobrang naka-isolate tayong lahat. Now that we're back to normal, at least man lang, di ba, matuto tayo doon. Yun nga yung sinasabi ko nga na parang really everything has its own time talaga. It will take time for someone to be able to do that. Siguro sa iba't ibang klase ng sitwasyon na meron sila sa buhay nila. Like, siguro ikaw, kung meron kang mga tao na hindi mo nakakausap, ayaw mong kausapin, ganyan. Na ano yan nawawala, di ba? Nawawala yung negative feeling na yon over time. Kasi nag-heal ka na. You also had that inner work. Sabi mo nga, di ba, before ka nagpatawad sa iba, pinatawad mo muna yung sarili mo. So maybe it's about time. Kasi magpapasko na ilang days na lang, 51 days before Christmas. Di ba? Masarap ang buhay. So yan. Bali, kahit pa paano, no, nakapag-connect ka nga sa mga namatay. Tapos, ano ba yung nag-hold back sa'yo? Bakit hindi ka makapag-connect sa mga buhay? Buhay pa, oo. Diba? Totoo, diba? And sometimes nga, we take for granted those people na nagmamahal sa atin Diba? Mahal na mahal ka ng tao na yan, tapos lolokohin mo lang, ego-ghosting mo, mambababae ka. Diba parang, anong buhay para sa'yo to do that? Right? And then, magsisisi ka kapag wala na kasi nasaktan mo yung tao na yun. So, why do those things? Why are you doing those things na nakakasakit ng kapwa? Like, alam mo ba yung kwento ko nga sa'yo, di ba? I'm not sure if naikwento ko na ba talaga sa'yo to or nandun to sa ibang episode natin. Yung isang si Badjaw girl na umiyak online kasi nagla-live selling siya. And then, kilala mo siya, di ba? Na-discover siya ng mga netizen kasi napakaganda niyang babae. I think na-discover siya na namamalimos siya. And then, kumalat yung face niya sa social media hanggang sa pumasok siya sa Big Brother. Actually, hindi ko nga alam na pumasok siya sa Pinoy Big Brother And then, naging artista siya. I think, naging model siya. Umayos naman yung buhay niya. Nagkaroon na siya ng anak, nagkaroon na siya ng asawa. And then, pandemic came in. Tapos, ayun, natigil yung kanyang career. And then, ngayon, nagla-live selling siya. So, during the live selling, ang dami nagbabash. Sinasabi sa kanya, mamalimos ka na lang. I mean, why is this generation like that? Na parang, ang bilis mo lang mag-bash ng tao, ang bilis mo lang makasakit ng tao, bilis mong mang-ghosting, ang bilis mong mag-judge, ang bilis mong magsabi ng mga things na akala mo, alam mo kung ano nangyayari sa buhay ng isang tao. Di ba? Bakit ganon? Di ba? Parang... Bakit sila ganon? Hindi ko mag-gets. Oo, kumbaga, 'di ba? Kumbaga, if ever na wala kang masabing maganda, wag na lang siguro sabihin na like And it's happening sa social media. Isipin mo yung kung public yung post mo, tapos may magbabash sa'yo, ang pangit mo. Authentic lahat, no? Ang taba mo. Bakit ganoon? Parang ba't yung ginagawa mo? Ba't hindi na lang ganito yung gawin mo? Meron pang isa, kilala mo si May Tommy, I love you, May Tommy. Alam mo yun? Tinira talaga yun. Yeah, I forgot her name, but there was this video sa TikTok na napanood ko. Dumaan lang sa FYP ko. She was eating. And I'm pretty sure na hindi siya siguro familiar gumamit ng cubiertos nung kutsara tinidor ba. Pero binaba siya. Hindi ka marunong gumamit ng kutsara, ng tinidor, hindi yan panghiwa, something like that. And then meron pang nagsabi doon na sana habang masarap yung kinakain mo, yung mga anak mo rin masarap yung kinakain, hindi lang ikaw lagi. How will you even know na this video na she took was the only time she spent for herself? Kasi tapos niya nang tinreat yung mga anak niya. We don't know that, but we are quick to judge. Yeah. Basta may masabi lang, basta makasali lang, no? Basta hindi ka maging happy para sa person na happy. Yeah. Diba? Ikaw, how will you deal with that? Let's say, for example, nagla-live tayo and then sa mga commented, tumigil nga kayong dalawa, wala namang kwenta pinag-uusapan nyo.
How will you deal with that? Wala na, na-overcome ko na yan, Coach A. Ano na, kumbaga, matured naman na ako, tapos blessed naman ako ni Lord. So, sabi pa nga ni Jesus Christ, ipagpatawad mo lang sila. Hindi nila 7 alam times 7. O parang ganun eh. So in case, just in case, people will give you some criticism or may masabi para sila naman na mapansin. So, hindi naman sa akin yun. Ang reflection nun is kung ano yung sino sila eh. True. So parang ganun. Kumbaga, bakit may mga ano kayo, may mga challenges kayo sa buhay, merong mga taong hindi pumapansin sa inyo, parang ganun. So kayong nang-aagaw na attention. Yung sa amin naman ni Coach A, we created Unfiltered DNA kasi yung ganitong usapan namin is video call lang dati. Nag-uusap kwentuhan lang kami. Tapos sabi namin na almost pare-pareho kami ng kwento ng buhay. Baka may isang tao dyan na merong mga pinagdadaanan. May matututunan, may makukuhang value, and at the same time, they will realize na we're here to help. And in fact, si Coach A, merong special program, and she's a international life coach. Coach A, can you tell them all about it? Ano ba pwedeng ma-benefit if in case na gusto nilang keep in touch sa'yo? Yeah, I have a main Facebook profile, which is A. Villegas Alfonso. You can DM me there. By the way, I'm a transformational life coach. Been doing coaching for like 3 years now or more with different people locally and internationally, mostly women. So I have this upcoming coaching program that is a self-immersion coaching program, meaning to say this is not a pre-recorded coaching. This is a live coaching intended for people who would like to have that self-immersion experience. Yung bang, if you feel like you are stuck in life, if you feel like you don't know yourself, if you feel like ang dami mong mga baggages dyan, and you wanna create that version of you na gusto mo pero hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa, hindi mo alam kung bakit ka ganyan, wala ka self-awareness, ang dami mong limiting beliefs, ang dami mong instances na nagsa-self-sabotage ka. And if you want to understand that, kung saan ang gagaling yan, then this program might be for you. But before you go through that, you have a 45-minute free coaching session with me. Why? Kasi hindi lahat ng tao need yung program na yun. There are people who just wanted to, seek help for the current problem na meron sila sa self nila. So, hindi ako magre-resolve ng problem nyo. No, I'm just here to facilitate the coaching, just here asking you questions, making you realize saan ba nanggagaling to. So you would, understand yourself more. So you might want to check my Facebook page named The Inside Job. And I also have in TikTok, ano ba pangalan ko sa TikTok? Life Coach A at The Inside Job. And sa Instagram ko, Arlene Alfonso. So if you want help or if you're seeking for help, seeking clarity about your life, you wanted to transform yourself in your life and you don't know where to start and gusto mo maintindihan yung self mo para at least alam mo kung saan ka pupunta, anong gusto mo, anong passion mo sa buhay, anong gusto mong maging, anong version of you yung nai-imagine mo and you need help in that area, then you might want to PM me or send me a DM. So, anytime yan. Yeah. So, don't forget, wag kayo mahiya. You can reach out. And sa side ko naman, I've been through like broken marriage, I've been to mental health, I've been to depression, I even tried to attempt to take my life away. Yung goal naman ng program na ito para sa akin, ang purpose is to find that certain person na merong pinagdadaanan, may mental health issues, merong pang struggle sa life, baka friend gusto mo lang may makausap or somebody na gusto makinig sa'yo. Again, it will not be about us, it will not be a bias, like it will be an unbiased insight, and at the same time hindi kami magbibigay ng advice na hindi applicable sa'yo. At least ang mga nangyari sa amin magiging survival guide mo to wake up another day. Bukas na naman ulit.
na hindi ka magki-quit sa life, hindi ka magi-give in sa mga bulong nung enemy na sasabihin na tapusin mo na yung life mo, wala ka ng kwenta, wala kang value, hindi ka importante. Mahalaga po yung binigay sa atin ni Lord na gift na buhay. So somehow, kami ni Life Coach A, minsan napapag-usapan namin, why not in the future, baka maging NGO siya, baka maging something na itong Unfiltered DNA is a way for us to reach a lot of people in certain communities, or makagawa tayo ng certain communities natin na we are helping a lot of people to change their life and become a better person. So yun, that's what we are hoping for every now and then na nagkikwentuhan kami dito in social media. Kasi everybody nasa cellphone, everybody nakakapanood. Pag dumaan po to tapos nagkaroon ka ng konting interest and makinig ka sa mga previous namin na episode, baka makinabang ka kasi may makukuha ka mga konting value or any life lesson na pwedeng applicable sa'yo. So, again, friend, libre po to. Try to reach out. Huwag ka mahiya. Ako, isa po akong radio DJ. Dati, yung programa namin, yung like Talk to Papa, mga love story ng iba't ibang kwento ng buhay. Pero ang nangyayari kasi pinagtatawanan. Kasi yun yung nangyayari. Kumbaga, pag may tumawag, halimbawa may tumawag, may problematic na caller, sasabihin iniiwan siya ng nobyo niya. Meron naman magko-comment na isang, caller number 2 sa line, anong pwede mo mai-comment? So, biglang magsasabi, maghanap ka na lang. So, parang ganun. Minsan hindi applicable eh. Minsan ang nangyayari, nagiging naalipusta, naaalasta, judge, pinagtatawanan. Ang nangyayari, hindi niya nakukuha yung ano yung talagang hinahanap niya na value. So, instead of that, what we would like to do is to hear from you, at least ma-express mo yung saloobin mo, yung mga pinagdadaanan mo, baka mas maintindihan ka namin. And at the same time, we could find, anong tawag ng coach, yung parang root cause, kung saan nanggagaling, saan yung hugot mo. Yeah. Baka meron palang mga problema in the past na dapat mo palang i-resolve. Kasi sabi nga ng isang wise person is that kung hindi mo pa na-resolve yung problema mo in the past, hindi ka talaga makakabante kasi nagiging yun yung humihila sa'yo para bumalik. And ending dyan, para kang nasa sakyanan na ang tinitingnan mo is yung rear view mirror. Yung likod mo. Hindi yung sa harap. Hindi yung windshield mo, yung forward na direction na hinahanap mo. So yun yung so yung challenges natin on a day-to-day basis. Ngayon, in connection sa napag-uusapan namin ni Coach A, yung mga kamag-anak natin, loved ones natin, whoever na namatay ninyo bumipita ngayon, pag-undas, itong nakaraan na election. November 2. Oo, mahal na araw to. Mali yun na naman. Araw ng mga patay. Ayan. Araw ng mga patay. Araw ng mga patay. So yung mga inalalan nyo yun, di ba? Napakahalaga rin na kahit paano, yung mga buhay naman, somehow, kung naputol yung mga relationship ninyo, connections. I-reconnect. Oo, parang ganun. I-reconnect lang nyo lang. Kung walang, kung hindi naman maniningil na reconnection fee, okay lang. I mean, that's not something mandatory naman. And we're not forcing people to do that. What we're trying to say is that baka mamaya meron ka palang gustong sabihin sa tao na yun. So habang buhay pa, why not tell that person? If you want to say na, I love you, or I care for you, or I'm just here for you, feel free to do that. Don't allow anything that will hold you back to express how you feel to that person. Kasi yun nga, ang hirap magsisi sa huli. Wala na pala siya, tapos hindi mo pa nasasabi. Yun nararamdaman mo para sa kanya, di ba? And nasasabihin mo na lang, may dala-dala kang flowers and kandila, tapos hindi ka na masasagot. So, and it's parang alam mo, yung Christmas is just around the corner. Ang sarap mag-celebrate sa Christmas ng more than anything or gift na pwede mong matanggap. Ang pinakamagandang gift na pwede mo tanggap is peace of mind. No? Yeah. Magkaroon ng peace sa buhay and, appreciate life. Yes, right? So,
Yun yung sinasabi ko na our ano ba to? The happiness, no? Or yung peace sa buhay natin or yung quality of our lives really depends on the type of people and relationship that we keep sa buhay natin. Kung itong mga tao na to wala namang ginawang masama sa iyo, hindi naman sila toxic, no? Oh, why not? Why not keep them? Pero kung mga toxic naman yan, and then sige, let them go. And doon na sinabi mo kanina, di ba? If hindi mo na-resolve yung mga issues mo from the past, how can you live in the moment? But there are also some things from the past that we cannot resolve, but we'll just have to accept that it happened to us. Baka kasi may mga bagay pa tayo na hindi tayo nakaka-move on kasi tanong ka pa ng tanong sa sarili mo, ba't nangyari yun sa akin? Pero actually, kung wala ka na makuhang sagot dyan, at hindi mo na yan kayang i-resolve, like hindi na babalik si ex mo, hindi na babalik yung asawa mo, hindi mo na magagawa hindi na maa-undo ng partner mo yung pag-cheat niya, pagsisinungaling niya, pananakit sa'yo, then move on and accept that it happened to you and it's not your fault. Right? So that you can live this present moment with a new memories. Kasi sabi nga na meron ako pinost kanina sa TikTok that actually no, the worst thing that we can experience is life is yung replaying mo yung sa mind mo yung mga bad memories na nangyari sa iyo. What is it for? Right? It's just holding you back to be present at this moment and enjoy this moment. Hindi mo magawa kasi si ka lang ng pag-replay sa utak mo na mga bad memories mo, sinaktan ako ng ganito, baka lokohin na naman ako, or baka maka-experience na naman ako ng mga bad things, or baka ma-reject ako, or baka hindi ako maging successful. We keep replaying those sa utak natin. And so how can we find happiness if we keep doing that? So let go natin yung mga bagay na yan kasi masarap mabuhay. Masarap mabuhay ng at peace ka, wala nagagalit sa'yo, wala kang kinaiinisan, tanggap mo ang mga nangyari sa buhay mo, and you're looking forward for something better by working on yourself. Tsaka tayo as human, ano naman tayo, kumbaga, ang tawag doon, open naman tayo sa mga magagandang bagay. We don't keep grudges, di ba? Kumbaga, we keep grudges in the sense na we don't want to be associated with those people anymore. Kasi, sabihin na natin, toxic. Let's say, for example, isa kang single mom, iniiwan ka, tapos ayaw mo makakontak or makausap yung ex mo kasi meron na siyang iba, sumakibalang bahay na. Di ba? Tapos, ang tanong mo palagi sa sarili mo, bakit ayaw magbigay ng pwedeng, anong tawag doon, pambili ng gatas ng anak mo, parang gano'n. Why not try to reach out, kamustahin mo, kamusta ka? Are you doing good? Or is everything alright sa baka mapag-usapan nyo. Kasi baka siya rin, hindi siya maka-improve sa life niya kasi meron rin pala siyang kasalanan sa'yo na hindi siya nakapag-sorry. Baka that will change something kasi it might tweak, hindi natin alam di ba? Kumbaga minsan mental yan Kumbaga may na-offend siya, meron na naman siyang bago, pero iniisip niya yung past, so yung life niya pa rin nagiging struggle pa rin. So bakit hindi mo sabihin na my life is okay, kahit hindi ka magbigay ng panggatas or pang-diaper ng baby mo, okay naman kami. Baka kailangan mo may tulong, konting tulong, may 500 ako dito. So, huwag mong i-isip. Kasi ako hindi ko i-offer yan. Hindi kasi i-offer yan. Parang ganun. Kumbaga, pag na-release mo yung na wala kang bigat ng kumbaga wala kang sama ng loob na itulong mo pa sa kanya, it will change his mind rin Kumbaga, kung ako yung lalaki, kumbaga, syempre parang masya-challenge ako, ako pa binigyan? 'Di ba? Ako yung hindi nga nakapagbigay So meaning to say ang ganda na pala ng life niya. Pero kung iisipin mo the other way na para ka nakuhaan or like nakunan or parang anong tawag doon? Na minus nung something na like money value or anything na nawala sa iyo. Syempre, it's a different mindset. Yung sa iyo is to let go, wish them well, good luck sa iyo. Ayan.
Para at least sa pero hindi ako mag-o-offer ha. Kung napaka-irresponsible ng tao, hindi ako mag-o-offer na, oy, kamusta ka na? O, ito ang 500, may money ako dito. I know you're struggling. Sorry, no. Pero, alam mo yun, kung pinag-usapan nito about, alam mo to, ex-partners and all that, tapos may responsibility siya, tapos hindi niya ginawa, tapos ako mag-o-offer sa kanya, no, that will never happen. I can forgive that person without me reaching out to you. Kasi ang importante sa akin is that I'm at peace sa buhay ko. So, ano man ginawa mo sa akin, tapos na yon, tinanggap ko na, ginawa mo na, nangyari na, hindi ko na maibabalik pa. Hindi ko na intention pa natanggapin ka sa buhay. Kasi there might be people who wants to do that, yung sinasuggest mo. But there are also people na mas masarap yung buhay nila nang hiwalay sila. Walang ano na. Oo, nung wala grudges, walang sumbatan, as in, natanggap niya na okay, we're fine. Hindi na tayo connected, but wala kang grudges. Ang goal lang naman talaga natin is that we will not have that negative feeling sa buhay natin kasi nakaka-impact siya sa quality of life na gusto natin na i-maintain sa life natin. So, iba-ibang sitwasyon yan. If feeling nila, gusto nilang, to connect again with those people na nakasakit sa kanila, it's really their decision. No, pero ako sa side ko naman, once na let go ko na, if tapos na yung mga nagawa, then hayaan na. But it is my choice. Yeah. But it is my choice if I will still want to continue that relationship or if I still want that person to be part of my life. 'Di ba? Kasi depende yan sa pag-evaluate mo, how does this person gives value to my life. That is, that would make me decide na this person is worth keeping. So, I'll continue connecting with this person. Pero sinasabi mo kanina, what if ikaw yung ex ko, tapos may anak tayo, tapos kukumustahin kita, hindi ka nga nagbibigay ng sustento sa akin. Pero at least ma-realize niya rin, Coach, na you're doing that because wala ka ng galit sa kanya. But you know that pinapaalam mo na okay naman kami ng anak mo. And on the side sa lalaki, syempre nakakalalaki yun eh. He might realize na ang laki pala ng pagkukulang ko. So it could be an eye opener on the other perspective, basta ano lang yung sa akin. Yeah. I get your point din naman. Kasi bakit hindi na mahalaga yung feelings mo eh. Ang mahalaga meron tayong anak eh. So it might give me the opportunity na okay ka naman pala, pwede rin pala ako makapag-abot ng kahit magkano. Kasi it will not be a demand na galing sa'yo because you're okay. Yun lang yung sa akin Kasi may nakausap ako ng ganun, parang tinanong ko, bakit hindi mo sabihin doon sa sa ex mo? Sabi niya, nahihiya ako. Sabi ko, in the essence na may trabaho naman siya, although may family siya, tapos alam nyo na kayo pala yung naging second family, tapos hindi kayo pinili, tapos yung anak mo ikaw lang yung nagtataguyod, kasama mo yung mga magulang mo na nagbubuhay sa anak mo, yung diaper, yung mga expenses on the day-to-day basis, gatas, kahit man lang na makapag-abot siya, hindi niya ginawa. Ikamukhang kamukha niya yung anak, di ba? Kumbaga pag nag-hi ka and hello ka, then you're okay. Siguro ma-realize niya na yung kinakasama ko ngayon ay yung asawa ko will respect if ever I'll give something to my son or daughter. Di ba? Kasi malaking pagkakamali yung nangyari. So but if you're already past that, okay ka na. Then ipapakita mo sa kanya that financially I'm good. Like I can stand up on my own and I can provide for the kid. Then it might give him like an opportunity na why not, di ba? So I can give something. So pwede nyo mapag-usapan, hey, malapit ng birthday nito, malapit ng Pasko. Baka meron ka maiabot. Not in the feeling na nagdi-demand ka kasi hindi mo na kailangan ng pera eh. Unlike yung parang yung feeling na anong tawag doon, yung bigla mo akong aatakin tapos sasabihin mo sa akin, hey, magbigay ka naman, ang tagal naman ng walang ginawa sa sustento sa bata. Oo, mas maiinis ako doon, mas parang
Parang, kasi minsan truth hurt eh. Na wala kang magawa sa responsibility mo, hindi mo ma-fulfill yung responsibility mo. Pero yun yung situation madalas, Coach, Yeah. kung tutusin, kung titingnan mo in like 10 out of 10, parang ganun yung nangyari. Pero never ako nakarinig na isang babae na nagsabi, I'm okay and I can provide for my kids. Do you need help? I can give you 1,000 pesos right now. So parang para sa akin, ano yun eh, kumbaga... Hindi ba parang isuto yun sa lalaki na, I'm okay now, so... Number one, it's an insult, but yes, I'm already past the trouble with you. So if I'm okay financially, then I can reach out to my kid kahit magkanong amount. Not by you demanding because you also need the money. Kasi ang nangyayari, in the situation like that, based on sa observation ko lang to wala akong sinasabi na kung sino. But based on my observation, ang nangyayari kasi is the mom, the parent, will demand yung pang-eskwela ng bata. Ito yung amount, ito yung panggatas, ito yung... So magiging burden ngayon sa kanya. May pamilya siya, meron siyang asawa na nasa kanya yung ATM ng sweldo ng lalaki. So ang hirap mag-adjust ng guy. Unlike sa bigla problema ba ng babae na nabuntis niya na may anak sila na pagiging burden yun? Kasi dalawa silang may consent niyan, 'di ba? Yung nangyari na yan, yung responsibility na yan, hindi lang naman yung responsibility ng babae. Responsibility yan din ng lalaki. Kasi isipin mo pagdating sa life, gets ko yung point mo, pero pagdating sa life between a man and a woman na merong anak, ang burden is nasa babae. Why? Tagbuntis yan. Dinala niya yan ng 9 months. Kung may work yan, mag-stop siya mag-work because manganganak siya. O sige, magmamaternity siya. Yes, bukod dyan, physically, mentally, emotionally, kailangan ng support niyan, no? And then now, here comes the guy na parang... wala ka dun eh. Yeah, sige, normal lang sa babae na humingi ng sustento, no? But there are really women out there na di na nila ibabother yung lalaki kasi in the first place, kung gusto mo talagang sustentuhan yung anak, hindi mo na kailangan manghingi. So, ang ginagawa ng mga babae most of the time is that inaako nila yung responsibility. But meron din talaga mga babae na they stand firm na sabihin na, okay, nasan yung sustento mo sa anak mo? And then here comes a guy na walang trabaho or may trabaho, may family pala kasi, alam mo yun, isa kang pagkakamali sa buhay niya. Magiging problem ba ng babae na this guy now is, being pressured by you because may responsibility siya? Do we have to worry about that person na na-pressure siya ngayon na hindi siya makapagbigay? Do we need to also worry in terms of, making sure that this person would feel like na, okay, hindi ko na kailangan ng tulong mo because we're okay, so you don't have to worry about us. O, kailangan mo ba ng tulong ko? Ito yung 1,000, baka need mo. Parang ganun, di ba? Parang, why will we have to do that? I mean, what's your point sa side ng lalaki? Why do we have to do that? And why is it something na we have to do? Sa tanong mo, Coach A, parang ano rin yun, parang challenge yun eh. Kumbaga, ano rin yun, kumbaga it might trigger something. Okay. Kumbaga outside sa usual. Ang tawag doon, out of the norms. The norm, parang gano'n na yun yung nangyayari sa society. Wala akong nakita na malakas ang loob na babae na nagsabi ng gano'n, na I'm okay. Pero sa kwento niya sa mga friends niya or sa mga katrabaho niya or sa family niya, she's okay. And I got like a sister who's a single mom who never bothered that other guy. Like because of, syempre, nandito si uncle, nandito si lola, may support system siya. May support system naman, okay naman eh. Then my niece is already like grown up na naging dalagita na. So come to think of it, if ever na you become that strong person, then try to tweak that and change that from the usual ng society. Then that person could possibly, it could be a healing process rin sa kanya eh. Again, wala akong ebidensya
in terms of observation at saka yung parang experiment na result. Ganun. Pero kung ako yung nabigyan ng ganun na opportunity, syempre hindi ko tatanggapin yung pera na I'm okay. Kasi insulto yun eh. True. Di ba? Hindi ko tatanggapin yun eh. I'm okay. Okay lang, gamitin nyo na lang. Pero that will give me the opportunity to, can I see him next week? To say that, can I take my daughter out? Dalhin ko sa SM kasi may pera naman ako sa sweldo. So something like that. Because I'm already past that stage na para mo akong may parang ano tawag doon? May sibat na ganun nakatutok palagi. Na tinutusok-tusok mo. May shotgun. May shotgun, may dinidemand ka sa akin. 'Di ba? So parang nabigyan mo ako ng freedom na open na tanggal yung tanikala, yung chains na I'm demanding this from you. Kasi ang nangyayari, let's say for example, this guy merong family, may anak na mas elder pa dun sa kid ninyo, then baka yung entire budget niya naka-wrap up dun sa family niya, di ba? Kumbaga, bayad rin siya ng eskwelahan, bumibili rin ng mga gamit, tapos yung sweldo niya, naka-intriga doon sa misis niya 100%. So, unfortunately, ang responsibility is nandun lang sa babae. Diba? Okay, kasi yun yung nangyayari doon eh. Kumbaga, hindi na rin siya nag-demand. Kung meron mang demand letter or may sinabi siya na magsustento ka, hanggang doon lang. Wala rin naman magagawa ang mga nanay na nanghihingi ng sustento sa mga tatay ng anak nila kung wala talaga maibigay yung tatay. Kasi siguro wala kang naririnig ng mga babae or wala kang makuhang evidence. No? I'm not sure if this is happening, no? Na magre-reach out ang babae doon sa lalaki, sa anak ng sa tatay ng kanyang anak na, hey, I'm good, we're doing well sa buhay namin. So do you need help? How are you? No one's doing that. Why? Kasi they've been through. Because of that person, they've been through a lot of pain, sacrifices, things na only single mom can relate. No, walang nagre-reach out. Why? Kasi siya nga nahirapan siyang ayusin yung buhay niya, and then here comes na naging okay ka na. Bakit ko kailangan mag-reach out? To your point naman is that parang naalis yun, na-ease yung burden ng lalaki na knowing na he's so guilty for not able to provide for his other kid. Diba? Dahil sa ganyang klaseng situation. Ang dami-dami nangyayari na ganyang situation. But then again, if you're a responsible person, it will not happen supposedly, right? It shouldn't have happened na magkaroon ka ng other family bukod dyan sa original na family mo para mawalang problema. So, I think when it comes to healing is that we're not responsible for people's healing. We are not responsible to fix people's lives. But ang responsibility natin is us healing ourselves, finding healing and clarity and peace sa buhay natin before we can even think of other person. Now, what you're trying to say is that being a human person, no, being a human being, nandun pa rin yung compassion sa tao. Not asking for that support na they need, lalo na kung single mom ka, is a form of me accepting as a woman na wala akong magagawa kasi wala talaga siyang maibigay. And I have to go on with my life. And yung nararamdaman ng guy na, alam mo yun, na parang naalisan ako ng tinik kasi nag-reach out yung mom ng anak ko na hindi ko nasustentuhan. It's just a manifestation and there's guilt feeling there because of him not able to support the kid. Hindi niya nagawa yung responsibility niya as a man doon sa kanyang mag-ina. And so unfortunate na nangyayari yun. Kaya nga napaka-importante di ba? Kailangan kilala mo yung sarili mo. Kasi bakit ka maghahanap ng iba kung may sarili ka ng pamilya? Bakit ka mag-aanak pa sa iba kung may anak ka na? Bakit mali dati? Diba? Bakit ka na naman dumaan dyan sa maling daan? Bakit ka daan sa maling tao na naman? Diba?
I don't know, no? Yung sitwasyon na sinabi mo na ganyan is that somehow nakarelate ako. Because never naman talaga nagbigay ng support yung ama ng mga anak ko. And di ako nag-demand. Alam mo kung bakit? Pride ko yun eh. Pride ko bilang babae na, okay, ayaw mo magbigay, I'll do this alone. And wala na ako ano sa'yo, wala ka nang pwedeng isumbat sa akin. Yeah, wala kang pwedeng isumbat sa akin and ipapakita ko sa mga anak ko na kaya ko silang itaguyod at wala silang masusumbat sa akin. Ano man ang gawin ko in the future sa buhay ko, wala silang maisumbat sa akin kasi I did my part as a mom. Right? So, if that person, if the guy is so guilty about it, then that's his problem. But then again, as a human being and we want to be compassionate to people, okay, mag-stop ako mag-demand sa'yo kasi alam kong hindi mo kaya. That's already considering the situation of the person na tinanggap ko na lang kasi hindi mo kaya. Kung tutuusin, may legal akong tawag nito, may karapatan, meron akong legal rights to claim. Pero kahit ang gobyerno pa yan, kahit sinong abogado pa yan, na magsabi sa'yo, okay, ito yung isusustento mo sa kanya every month. Kung wala naman siyang trabaho, hindi niya kayang suportahan ang sarili niya, wala. Kaya sa side namin mga babae is that, okay, gagawin ko na ito mag-isa. Tatanggapin ko na lang na this is my life. Na ako yung bubuhay sa mga anak ko. Yeah, di ba? And that's already being compassionate kasi hindi na kita araw-araw tinutok-tok dyan sa pintuan mo na asa na ang sustento ng anak ko. No. Kasi that's my pride. Yeah, I can remember that, man. Sa bunso ko, alam mo ba, yung kapitbahay namin ang nagbibigay ng mga gatas, iba-iba, may Nido, may Beer Brand. Hello, Nido, Beer Brand. Baka naman. Kasi I struggled during that time na wala talaga siyang binigay na kahit na araw-araw kong tumatawag, walang maibigay. Until I realized na kung gusto niya, gagawin niya ang responsibility niya. Pero kahit piso, wala, di ba? So, I took the accountability to really raise my kids and work hard for them. Tsaka hindi mo magagawa yung coach kung wala rin tulong ni Lord yan, di ba? Yes, of course. Di ba sabi ko nga sa'yo? You've been through a lot, mga storms sa buhay, mga struggles, mga ganyan challenges. Pero ang nakaganda dun, mas tumibay ka eh. Yes, yun nga. Naging mas maganda yung perspective mo sa buhay. Tapos nagkaroon ng direction and at the same time, yung failure as a family, naging ano siya eh, parang tawag doon, naging inspiration siya, motivation to come up with a better life in the future na para sa kanila. So naging ano siya, naging matibay na ano tawag doon, basis na para maitaguyod mo sila in the sense that the way you wanted to be. Then yes, syempre, hindi madali yun. Hindi madali yun. Sobrang hindi madali yun. Lalo na sa mga lalo na doon sa mga times na pinapalaki mo pa lang sila, yung nandun ka pa sa time na gulong-gulo ka pa sa buhay mo kasi mag-isa mo siyang gagawin. Lalo doon sa time na na-realize mo na mag-isa ko lang pala itong gagawin. Mag-isa ko lang pala siya, mag-isang responsibility ko lang pala ito. Nagningipin, ano pa yung mga nag-LDM. Tapos yung pinakamahirap dyan. Wala yung mga event. Tapos may trabaho ka, wala ka pag yan yung pinakamahirap. Ang hirap nun. So yung mga irresponsible na mga fathers dyan, ha? Calling attention, ha? Paki-ano naman po. Yung alam mo yun, you have to choose between your work and your kid. Parati ako nalalagay sa ganyang alanganin. And I have to be, tawag nito, strong enough to make decisions sa buhay ko na both ko mabalance. Yung bilang nanay, bilang padre de pamilya ng little family ko, and also yung trabaho ko. Kasi what if mawalan ako ng trabaho, kaka-absent ko, di ba? Paano ko sila mabubuhay? Tapos, kung nasa trabaho naman ako, paano naman yung anak ko na gusto kong alagaan? Mahirap yan. Sino magbabantay? So, alam mo, papasalamat din ako kasi may telepono, may cellphone. Kasi yes, I would have to admit na maybe itong ginawa ko is something na, ano ba to si story mo? Is something na people might not understand. Kasi most of the time talaga, I choose my job. Why?
Kasi ang purpose ko is that hindi ko mabibili ang gatas at gamot at pambayad sa ospital ng anak ko kung wala akong trabaho. So I depend on someone, yaya, kapitbahay, makikisuyo ako. Pero if kaya kong like half day, 3 hours wala sa work, I do that. Kasi tinatry kong balansehin lahat eh. And hindi to alam ng mga tatay, no, ng mga anak ng mga single mom kung gaano kahirap 'yon, na they have to be there for their kids during those time na kailangan sila ng mga anak nila, at the same time kailangan sila sa trabaho. And pinaka-scariest part ng nanay na mag-isang nagtataguyod sa anak is mawalan siya ng trabaho. Yun, tama yun. Kahit scary yung makatanggap ka ng bill dun sa hospital kasi na-hospital yung kid. Oo. Pero yung mawalan ka ng trabaho kasi nag-leave ka, nag-absent ka, tapos ang dami pong pang ni-reason out sa mga boss mo. Ang hirap. Sobrang hirap. Anong isusunod mo, no? Diba? Yeah. Okay na lang ngayong mga panahon na yun, may mga work from home, may mga part-time. Oo. May mga ganyan. Noong panahon natin, panahon ko, nung nag-struggle ako, wala. Kailangan ka mag-report sa office. Available na ganyan. Oh. So, walang, ang tawag daw, walang mga part-time job, walang mga opportunity. Yes. Tapos wala, hindi po online, talagang telepono lang, talagang. Oo, talagang telepono lang yung, yung tawag nito, yung pinaka way mo to communicate to people para makakuha ka ng help. So, what happened to me was that, so nung ipinanganak ko yung bunso ko sa hospital, cesarean ako. And then, pumunta siya doon, nagbantay siya ng 3 days, kaya lang, may infection si bunso ko. So, we have to stay there for like 1 to 2 weeks. After 3 days, na-ghosting na siya. Iniwan kami sa ospital na may malaking bill. And ang tangi ko lang hawak is cellphone ko. Hindi pa smartphone noon ang cellphone ko. Walang touch something like that, di ba? So, tawag sa kapitbahay, patingin po ng ganito, alam mo yun, may kapitbahay kang may tricycle, pwedeng padala ng ganito, ganyan. And then, wala kang pambayad sa ospital. I ended up selling everything I have para na makaalis kami sa ospital. Imagine mo, may tahi ka, nahirapan ka maglakad, pero ikaw yung bibili ng gamot sa labas kasi kailangan ng anak mo ma-injectionan. And then, problema mo pa kung saan ka kukuha ng pambili ng gamot sa next 2 hours. Kasi need siyang injectionan. Hindi niya alam yun. Wala. Kaya yung sinasabi mo kanina, hindi ako masyado makarelate. I don't know. I'm speaking for myself. I'm not sure if this is happening sa ibang mga babae na why will I reach out to that person telling him that, hey, we're good, we're okay. Ikaw ba, okay ka ba? No, I will not do that. I won't do that, but I don't have any grudges. Kung ano man ang gusto mong gawin sa buhay mo ngayon, ano man nangyari sa'yo, kung maganda man okay ka na eh. Kung maganda man naging buhay mo, okay, mas maganda, that's fine. I'm happy for you, no? Pero absent ka na lang. Yeah, kung gusto niya makita yung anak ko, mag-iisipan ko. Alam mo kung bakit? Kasi ayokong isipin ng anak ko na temporary lang siya. Kasi he attempted na pwede ko ba siyang ipasyal, pwede ko bang makilala. Ang mindset ko is that until when mo gagawin yan? And then this kid will be attached to you and then mag-wonder why hindi na naman ako pinuntahan ng tatay ko. No, I don't want I don't want my kid to go through that over and over. Siya naman yung makaka-feel ng ghosting. Oo, diba? Psychologically, yung ginagawa mo sa anak mo. So, ang utak ng nanay sometimes hindi maintindihan ng karamihan, even ng anak. But, ang utak namin is that importante sa amin maprotektahan ang mga anak namin. Yan, number 1 psychologically, physically, emotionally, lalo na sa mga irresponsible na tatay. So, sa mga tatay na nanonood dyan, baka hindi niyo meron kayong anak na kailangan yung suportahan. Kasi kung gusto lang ng mga nanay na mag-demand sila based sa family code, we can. Pwede? But will not bother anymore. May sakit lang sa ulo Dami ko pong pwedeng unahin para mabuhay ko ng maayos yung mga anak ko kaysa pumila ako dyan sa Women's Health Desk at mag-file ako ng mga kung ano-ano dyan just to get what? Nothing, right?
So, unahin ko na lang yung... Promissory note rin, no? Yes, di ba? Kasi wala naman talaga magagawa eh. Because hindi naman nahantong sa ganyang legalidad kung may initiative, kung naiintindihan ng responsibility ng lalaki. And hindi ko sinasabi, hindi ko sinasabi na babae lang ang single mom. May single dad din katulad mo. May single dad din. And I believe na may kanya-kanya tayong hirap na pinagdaanan sa pagpapalaki ng mga anak natin. And walang ibang pwedeng mag-measure ng worth ng isang single mom at isang single dad ng anong pinagdaanan nila habang ginagawa nila. Now that our kids are all grown up and they have their own lives, diba? We're able to do these things sa end natin because we're finally, ano ba to? Hindi na masyado nakatali. So, with that struggle, wala na. Na-release na. Yes. So, katulad mo, I also went through that hell na inisip-pusin ko na lang lahat. Why? Kasi wala akong magawa sa sitwasyon ko eh. Hanap ng solusyon. Ang solusyon lang pala is tanggapin and start moving on. Yeah. Kasi hindi mo na mapapabalik. Kahit tawag ka ng tawag, pahinging gatas, pahinging pambili ng diaper, may sakit yung anak, ganito, ganyan. Walang sagot. As in, so mas mabuti pa patawarin mo na lang no? Yes. Tanggapin mo na lang, tawarin mo na lang, and then move on ka. Kasi wala ka na magagawa. Tapos patawarin mo rin yung sarili mo, saying that you failed miserably because of this, pero you're not blaming yourself. Anyway, sabi pa nga ni Lord sa mahihirap na mga pinagdadaanan mo, karga-karga kita So yes. Parang gano'n. So, matuto ka lang na ibigay lahat ng burden sa kanya kasi ang burden niya is magaan. Yun yung parang so again, praise and glory para sa iyo, Lord, and everything that we will do dahil sa mga challenges na yan. Marami kami natutunan na lessons, marami kami na realize rin na kahit paano konting compassion, konting pagpapatawad, magiging malaking bagay na natutulong sa amin personally. Sa mental health namin, at the same time sa mga taong nakikinig sa atin, nanonood, so somehow makapick up kayo ng konting value. And again, kung kailangan nyo ng tulong, kailangan nyo kausap, huwag kayong mahiya, you can reach out. Life Coach A has her program na could open coaching if in case na anong tawag doon, meron kang pinagdadaanan. Can you tell them more about it, Coach A? Yeah, well, of course, I will not recommend din naman na tawag nito, need mo talaga ng coach or ng coach all throughout your life. There will always be a point in your life that you might need help or seek assistance or services coming from a coach. But a message ko lang talaga dito is that do not deprive yourself to seek help sa mga professionals, especially mga therapists. Kasi sila talaga yung professional in terms of that. Life coaching is different from being a therapist or psychologist. Psychologists can help you identify kung ano ba pinagdadaan mo, anxiety ba yan, depression ba yan, PTSD ba yan. Hindi kami nag-identify noon. We do not diagnose. What we do is that we identify saan ang gagaling yan. Diba? Kung may bagahe ka dyan na dala-dala sa buhay mo, hindi mo kayang patawarin yung tao, meron kang trauma, hindi mo naintindihan ng sarili mo, hindi mo naintindihan bakit ganyan ang behaviors mo, hindi mo naintindihan ba't yan parati nararamdaman mo, hindi mo naintindihan bakit takot ka mag-take ng risk, you feel like you're stuck in life, or you feel like parang hindi ko naman to kaya talaga wala na akong magagawa sa buhay ko, or something like that, then you might want to understand yourself why. And we do that during coaching kasi we trace saan ang galing yan. No? Kasi bakit kailangan natin i-trace? Para alam mo kung bakit ka nagkaganyan. Right? So kung nalaman mo na kung bakit ka nagkakaganyan, then you're able to, be self-aware na, ito nararamdaman ko na to is not based on facts. It's just based on how I feel because this is how I see the situation. So, dahil aware ka na doon, alam mo na ang kind of approach na pwede mong gawin. And in life coaching, we will also install a different mindset, no?
how do you rewire yung negativity na yan na tumatakbo sa isip mo? We will do that during coaching kasi we will replace those. And tinatawag ko na we install or we rewire kung ano yung iniisip mo about a particular situation or even how you see yourself or how you feel about yourself. Babaguhin natin yan kasi negative nga eh. So once na maintindihan mo na yan, na-unpack na natin yan, then you will have to learn new things. Ito na yung creating small habits. Kasi nagagaling sa small habits yung mga ginagawa. So for example, no, meron kang goal. Alam mo na importante sa yung goal na yon. You have this clarity na kapag ka nag-achieve mo yung goal na yan, ito yung mangyayari sa buhay mo. Pero bakit hindi mo ginagawa? Yeah. Kasi may reason behind that. Meron kang, it's either takot ka sa success, bakit? Diba? Or takot ka mag-fail, bakit? Kasi kinukumpara ko palagi ng parents ko nung bata pa ako, so I might not do that anymore kasi baka mag-fail lang ako, nakakahiya. So there are really reasons why you're doing what you're doing, and we will identify that during coaching. In therapy, it's more about them asking questions the same way we do, pero nagda-diagnose din sila. And they can also provide you practical tawag nito, life hacks. Diba? Kung ano pwede mong gawin. Like yung therapist ko noon, sabi ko, kahit ako nag-go through din sa therapy, no? I have my own psychiatrist din. Sabi niya sa akin no, when I was going through something, that person made me realize na you have to be parang aware na ano ba talaga yung reality. No, baka illusion lang yung lahat na nasa utak mo, pero ano ang reality mo? So that's the difference, no? But somehow similar lang yung attack. So I would recommend that if you feel like you wanted to see a therapist, a professional therapist, so you can identify and be diagnosed and be given the proper treatment. Kasi may mga treatment na kailangan gawin sa mga cases na severe anxiety and depression. I would suggest that you go to therapist. But if you want a talking therapy, you want to identify why you're reacting that way, why you feel that way, you wanted to immerse yourself, no, and do the inner work, then you might need a life coach. No, everyone needs a life coach once in their lifetime, or probably depende kung nagtatrabaho ka ba, coaching career ba yan, business coaching ba yan, corporate coaching ba yan, relationship coaching ba yan, because I do both, no, kay transformational life coach ako. So we can talk, no, you can reach out to me. And if feeling ko na kailangan mo or nakikita ko na kailangan mo na professional therapist, ipupush kita doon. Hindi kita pipilitin sa akin ka. So, kasi magiging responsibility ko yon kapag may nangyari na, dapat pala hindi ako nangialam dyan. Dapat pala therapist ang kailangan niya. And then, i-akuin ko yung responsibility. So, that's not a good work ethic. Magiging against niya sa aking practice. Right? So, I also studied hypnotherapy. Wherein we have to go through your subconscious. Bakit? Kasi baka hindi mo naintindihan na sumasagi pala siya sa isip mo, pero hindi ka mindful. Hindi mo na papansin na unconsciously pala may naiisip ka ng negative, and then na somehow nagre-reflect siya sa behavior mo. Kasi nga hindi ka self-aware. That is something also that we uncover during coaching. Para makafocus. Yes. So, especially kapag halimbawa victim ka ng child abuse, victim ka ng mga iba't ibang klaseng abuse, whether it's verbal, emotional, mental, physical abuse, that is impacting your life. No, that is yes, that is impacting your life. So, tawag nito, do not hinder yourself or don't hold back pagdating sa mental wellness. Bigyan mo siya ng pansin. Yun yung ma-advise ko dyan. Bigyan mo ng pansin ang iyong mental wellness at huwag mong baliwalain. So, people may think na, arte lang yan, ang OA niyan, ganito ganyan. But, hindi po siya ka-OA yan. You might not be experiencing what this person is experiencing. You might not be able to understand. But I hope we take time to listen. Yeah. Instead of judging them. Totoo. Tama po. Tsaka, I'm speaking in behalf sa mga men na nahihiya mag-open and nahihiya mag-reach out. Mas gugustuhin pa nila yung medyo may kantsaw pa ng konti habang nagiinuman sa barkada. Pero yung pala, ang gusto lang niya talaga is like
paano pala ako makakasupport na ayaw na akong harapin nung ex ko. Gusto ko sana magbigay sa anak ko, kukonti lang yung pwede ko maibigay sa kanya. So, baka yung mga coaching or yung mga advice or yung mga usapan natin dito, baka makatulong sa'yo na makahanap ng konting courage, especially lalaki ka, no? Kasi pagkakilala mo yung nasa surrounding mo, natatakot ka na parang i-judge ka na agad. No? Tapos, magiging failure ka pa pag hindi mo ma-maintain yan. No? Tapos yung pala, ang gusto mo lang, napaka-simple lang na mag-reach out ka, pero kukunti lang pwede mo maibigay. Baka pwede mo maumpisahan ngayon, kaibigan. Huwag kayong mahiya. You can reach out, you can message, you can DM us, and we could possibly mapag-usapan natin. Yung parang ganun. At least malaman namin kung ano yung saloobin nyo. Huwag kayong mahiya. Ito po, ginawa po namin itong Unfiltered DNA is to find that one person na kahit paano ma-change natin yung buhay mo to become a better you. Yun yung gusto namin is konting ma-tweak lang natin or merong ma-adjust na dapat manggaling sa'yo ha. Tandaan mo hindi manggagaling sa amin yung suggestion. Yung opportunity hindi manggagaling sa amin. Hindi kami magdi-demand kung ano sasabihin sa'yo. Pero yung sinasabi, pinag-uusapan namin ni Life Coach it's either you would need somebody to pull you up dahil nakalubog ka dyan, or somebody who could push you up na para maiangat mo rin yung buhay mo kahit paano. Then, dyan mo ma-realize, di ba? Kasi, baka yung challenge mo ngayon, sasabihin mo, yung pera ko, inahawakan kasi ni Mrs. Wala tuloy ako maibigay sa anak ko isa. Kasi limited yung pera. Kasi nag-extra ka. Result ng extracurricular mo. Bakit kasi napapunta yan yung topic natin? By the way, hello sa 1 million viewer natin dyan. Kanina pa siya. I hope meron kang natututunan sa pinag-uusapan namin ni Ren. Feel free to comment. No? May question ka, feel free to comment. If meron kang gustong topic na pag-usapan namin, just send us a PM. At pwede ka mag-PM dito, mag-comment sa baba. Hello sa'yo kung sino ka man. Speaking of which, no? Yes, para sa mga future namin topics namin, baka pwede kayong mag-ask na ano ba pwede namin mapag-usapan. Kasi ito pong Unfiltered DNA, bali lang ko ano bang mga topic namin ni Coach A. Walang script, walang rehearsal, wala lahat. It's coming from us, galing sa puso namin, para maiabot lang namin sa inyo. And we're using social media. We're using this live streaming today. Kasi, who knows, baka nandiyan ka lang and nagtatago ka sa shell mo. Hindi mo mailabas yung sa loobin mo. Or at least makatulong kami kahit paano. And send us a PM or send me a DM if you feel like you need help, may question ka about yourself na hindi mo masagot. Maybe we can find time to talk about it. I will ask you a lot of questions para at least, alam mo yun, madig mo deeper kung ano ba yung nararamdaman mo or yung mga thoughts mo, yung thought process mo and all that. Yan naman talaga ang role ng coach. We will ask you provoking questions para may realization ka doon. And believe me, ang dami sa mga client ko na, alam mo yun, on the first few minutes ng coaching, parang uncomfortable sila mag-open up. Pero once questions are asked and they find themselves answering it, and then nakakalkal yung pinaka root cause, karamihan talaga sa kanila nagbe-breakdown. And I have to really practice not to be emotional and separate myself doon sa emotions na yun. Why? Kasi it will impact yung how I ask questions. No? Ayoko maging subjective doon sa mga questions na itatanong ko. So, if you feel something like that, if you feel like you need someone to help you understand what you're going through, hindi kasi lahat ng bagay may sagot. Pero alam ko na kaya mong maintindihan ang sarili mo. Yun ang importante doon. Hindi lahat ng tanong mo may sagot, pero at least
ikaw maintindihan mo yung sarili mo kung bakit ka nagkakaganyan. And that's where coaching is coming in. No, para maintindihan mo. Para at least in the future, may mga same challenges ka na ganyan, alam mo na yung gagawin mo and you can regulate yourself. Kasi hindi ito about me, hindi ito about my past. It's just this present moment, ito yung nangyayari and I just have to respond to it if I need to or react to it if I need to appropriately. Kasi ang goal naman talaga natin why we're doing this no is that to have clarity sa life natin. Para magkaroon ka ng confidence to face your life and welcome those challenges na darating. Kasi alam mo na magiging okay ka naman. Na wala kang pwedeng katakutan. Even death, hindi natin siya kailangan katakutan. Natatakot lang tayo madalas is because hindi tayo handa. Hindi tayo. Hindi tayo handa. So, yung feeling na stuck kasi Coach A, di ba? Yun yung pinaka-hardest feeling. Kasi hindi mo maintindihan saan ka eh. Para ka na-trap eh. Lalo na sa lalaki, lalo na kapag hindi mo napatawan yung sarili mo, hindi mo naiyak. Kasi nakakalalaki, kumbaga parang may ego, may pride. Pag tinanong mo naman sa mga kaibigan mo, sasabihin naman sa'yo na parang, ano ka ba, parang bakla, parang hindi, yes, oo. Parang ganon. So, ngayon, nakakaya na magsabi, hindi mo na makausap si pare, hindi mo na makausap yung mga friends mo, yung mga barkada mo, kasi nalilimit ka sa sarili mo pag-iisip. Then, that's when mental health kicks in, depression kicks in. Kinabukasan, ayaw mo nang gumising. Parang gusto mo na lang na nasa kama ka lang. Ayaw mo mag-gym, ayaw mong lumabas, ayaw mo makipag-hangout sa mga friends. Wala kang gana ikwento yung mga pangyayari sa buhay mo. Wala kang, anong tawag doon? Wala kang enthusiasm to come to work. In short, ayaw mo na lang magtiwala at mag-open up kasi nadja-judge ka. Nadja-judge ka. At saka yung parang napaka na magandang point doon is yung nasa nasa kanal ka eh. kasi mali na naman yung dinaanan mo. Nasa putikan ka eh, di ba? Kumbaga parang gano'n. Dumaan ka na naman sa likod. Ba't yan mo ka dyan dumaan? Ba't kasi dyan ka dumaan? Di ba? Nahulog ka tuloy sa kanal. Pero bumangon ka. Kahit nahulog ka, bumangon ka. Oo, parang gano'n. Alam mo, kaya minsan nahihirapan tayo sa mga challenges ng buhay kasi we look at it as challenge talaga. Which is totoo naman talaga na challenges yun. Pero along with that, alam mo na nga na challenges, challenging siya. Sinasamahan mo pa ng self-pity, sinasamahan mo pa ng low self-esteem, sinasamahan mo pa ng questioning yourself, sinasamahan mo pa ng self-blame culture, instead of looking at it as a problem na needs to be solved and look for a solution. O example, nahihirapan ka sa buhay mo kasi nawalan ka ng trabaho. Or pagpalagay na lang natin na na-reject ka sa interview, hindi mo nakuha yung work na yan. So, nagagawin mo? Nag-stop ka na, diba? Nagpakalasing ka na. Hindi ka na mag-apply kasi feeling mo, wala akong makuha ng magandang trabaho eh. Hindi naman ako magiging successful niyan eh. Hindi ka natulog kagabi kasi na dami mo iniisip. May interview ka bukas. Hindi ka makaka-attend sa interview kasi ano ka? Oo. Why ka natatakot sa interview? Kasi baka hindi ka pumasa. Baka hindi mo masagot yung tanong. No, it's not it. No? Hindi ka lang confident sa sarili mo na kaya mo siya. Kasi ang unang-unang maniniwala sa'yo at ang unang-unang magpapasa sa interview ay ikaw. Ipasa mo yung sarili mo, no? Ipasa mo yung sarili mo. Hindi mo nabenta yung sarili mo mismo. Yun naman yung coach. Kumbaga, you would like to sell yourself so that you can get that job that you're looking for, or you could do the business that you wanted, or you could pursue the dream that you wanted. So ang nangyayari kasi, tiwala sarili, wala na. Yes, unang-una talaga yan pag pumunta ka sa mga interviews or whatever you want to start doing is you bringing with you yung confidence. Kahit nga hindi mo alam eh, dapat maging confident ka na, okay, kakayanin ko to. I'll take it one step at a time. I'll take the question, one question at a time, at hindi ako mag-jump into the next one kasi hindi ka makakapag-focus. Now, how will you do that? Kung hindi mo talaga alam, why pretend, right? You just have to be yourself. And of course, pupunta ka doon nang hindi ka
nang hindi ka puyat, kailangan pumunta ka doon may dala kang bala. Hindi ka pupunta sa giyera nang wala ka man lang dalang baril at bala. 'Di ba? So ano yung mga bala sinasabi ko? Mag-apply ka ng trabaho. Yes, check the company. Ano bang ginagawa ng company na 'yan? What are they doing? What are the kind of services that they're doing? Yes, ano bang position yung ina-apply mo and what are the skills that they need, 'di ba? Minsan kasi parang na-reject lang tayo, parang katapusan na ng buhay natin. Hindi po. Ang nangyari lang sa mga rejections na yan, hindi lang kayo match. Para sa dating lang yan, di ba? Minsan naligaw ka or sinagot mo yung isang tao or in-accept mo yung isang tao sa buhay mo na hindi naman siya yung match mo. It's the same lang din sa paghahanap ng trabaho. Your skills, yes. You're not fit. Yes, your skills might not be the skill that this hiring people or manager is looking for. That's why hindi ka natanggap. But that doesn't mean na hindi ka skillful. Meron ka skills, pero baka sa ibang larangan. 'Di ba? So, isa din yan sa mga bayatingan mo. So, kung sino man sa inyo ang mag-apply ng trabaho ngayong November kasi malapit na yung Pasko. Ayan. Marami mag-resign kayo dito, tatanggap ng 13 months. Oo, di ba? After ng 13 months, so spend muna nila yan pagkatapos apply na naman sila ng trabaho. Kung ganun. Lilipat. Value the job. Call center. Yeah. Actually nga, napapansin ko nga sa mga applicants, talagang mag-stutter talaga sila during the interview. Even ako naman, pagka nag-go through ako ng mga interviews, yung ako ang nag-a-apply, ang daming rejections talaga and sometimes nakakapanghina ng loob. But I realized na kailangan ko palang tingnan if ito ba talagang ina-applyan ko is something na I am expert with before ko siya applyan. Kasi baka mamaya apply sa dream job mo pero wala naman pala yung skills mo doon. Baka sa iba. Diba? Tsaka wala yung focus mo. Kasi minsan, coach, kumbaga, kahit hindi mo linya, meron naman training, matututo ka rin, di ba? Iti-train ka naman, pero hindi mo maibenta yung sarili mo. Yun yung mahirap dun. Yes, pag-present mo sa self mo. Sa HR pa lang, down ka na agad kasi hindi ka makapag-English, di ba? Parang ganun. So pagdating pa dun sa team lead na mag-interview sa supervisor, mag-i-interview sa'yo, hindi mo maibenta yung sarili mo yung gano'n ka kagaling sa trabaho. Parang gano'n. Lalo na kung haharap ka sa client, mga foreigner na yan, so paano mo sila ma-impress? Paano mo makukuha yung hinahanap nila sa isang employee na gusto nila? So parang gano'n. So dapat prepared ka mentally, nakatulog ka, tapos presko ka, tapos yung lahat ng napagdaanan mo in terms of like yung mga natutunan mo from school, job experience, mga job experience, then you can sell yourself like parang ganun. So pagandahan na lang ng presentation sa sarili yan, di ba? Minsan nga hindi ka na aabot dun sa mga matitinding question kasi okay na sila sa iyo eh. Kasi yun naman hinahanap naman nila trabahante. Oo. Attitude mo, hindi lang naman skills yan eh. Sa total package yung attitude mo. So how will you present that, diba? Yung values mo sa life mo, yung work ethics mo. So ang tanong talaga doon is paano mo ibebenta yung self mo. Paano ibebenta yung sarili mo. Tapos kung hindi ka confident sa sarili mo. May pinagdadaanan ka, dami mo iniisip, tapos hindi mo iiwan, tapos yun yung dala-dala mo sa mga ganyan. Wala. Hindi ka matatanggap. Mahirap yun. Sayang yung effort. Tapos babalik sa iyo yan. Yes. Ang mangyayari, ikaw yung madidepress ngayon kasi failure yung application mo. Try ka na naman ulit. Kung nag-fail ka, huwag kang matakot na sumubok ulit. Kasi yan tawag nito kung may pangarap ka talaga sa buhay, hindi mo susukuan yung pangarap mo nang dahil lang sa isang rejection. Sa isang rejection. Yes, diba? Kasi yes, diba? Kasi yung mga taong successful, hindi naman natin alam kung gaano kadami sila na-reject. O example, no? Sino ba yung author ng Harry Potter? Yeah, J.K. Rowling. Yeah, diba? 12 beses siya na hindi tinanggap na. Yes, how many times na-reject yung kanyang diba? Kanyang book. Si Paulo Coelho, yung may yung sumulat ng The Alchemist, right, 'di ba? Years, 30 years yata siyang na-reject. Tingnan mo ngayon, magkakaroon na ng movie. 'Di ba?
'Di ba? Steven Spielberg, 'di ba? Sino pa tong mga madalas ma-reject na successful na ngayon? Oprah. Yeah. 'Di ba? Si Oprah. Kasi hindi pa si Oprah dati. Yes. No, pero alam mo 'yun, meron siyang YouTube channel na kung saan nagtuturo siya about meditation, spiritual coach din siya. So, ang dami kang matutunan doon. So, if you wanna, kung hindi ka mahilig magbasa ng libro, I suggest you go to YouTube and improve yourself. Kasi ang dami nangyayari sa mundo na hindi natin naiintindihan, especially what's happening inside us. And sometimes it takes other people to make us realize na, ito pala ako. Yeah, by just listening to them and then you relate that to yourself, discover mo, ang ganyan ako, ganito pala ako, ganito pala dapat. No? So take advantage of the technology na meron ngayon, like internet, kasi andun na lahat eh. Noong unang panahon, naalala mo, encyclopedia tayo, di ba? Kakalkalin mo bawat isang pages noon para makita mo pa yung mag-alphabetical ka pa. Ngayon, naalala ko pa natin, kasi yung auntie ko yung may kumpleto na set na yan. Pag hindi mo maibalik sa lalagyan, lalagyan. Order, papagalitan ka. Pero kasi per volume siya, di ba? Per volume siya. Bakit yung W? Nandun sa may letter? Sorry po. Nagmamadali lang. Diba? Maraming dami natin na pag-usapan ngayon. Pero yun lang, I think yung message natin ngayon is that as we commemorate the dead ones, no, we also take time to connect with people who matters to us. No? Wala naman sa pilitan nito, especially when it comes to relationship. No? We don't force relationships. It's just that if these people matter to you, so why not? Reach out, di ba? Kung mahalaga siya sa iyo, importante siya sa iyo, mahal mo yung tao na yan, go and do not be scared to express yourself. Kasi we will not know if this person will still be with us tomorrow or later. Diba? Magsisisi ka na hindi mo pala nasabi or na-express yung nararamdaman mo sa kanya. So if you have the chance, please do. If you love this person, if you care for this person, or if you just want to say hi and say na, okay, I'm just dropping by to check on you, ano mo yun? Do it. Huwag mo hayaan ang sarili mo na tao nito, nalagyan ng wall, because you're scared na baka hindi mag-reply, baka alam mo yun, hindi ka pansinin, ganyan. It's okay. Mahalaga ginawa mo yung part mo and you reach out to that person kasi life is short. We'll never know what's gonna be happening tomorrow, and let's take advantage for today, the present, the now. Right? Coach, naalala ko rin na sometimes we're thinking a lot of other people. Pero yung pala yung sarili mo, what's inside kalimutan you. Mo. Patay na, oo. So baka kailangan mo rin tawag doon, to reach out deep inside you, na buhayin mo yung personal who you love the most, kasi siya naman yung kasama mo everyday, di ba? Yung sarili mo. Di ba? Tapos pag naging tawag doon, maganda yung relationship mo sa sarili mo, at the same time meron ka ng confidence, meron ka ng na ipipresent mo na yung sarili mo sa ibang tao, yung love mo, yung compassion mo, at saka yung tawag doon, yung passion mo in terms of enjoying life will overflow. Ayan. Baka dyan na darating yung the one. Di ba? Dyan na makikita yung bubuhay ng katawang lupa mo. Natutulog na katawang. Gustong-gusto ko yan. Makikita mo din na ang taong bubuhay ng katawan lupa mo. Pero gusto kong dugtungan yung sinabi mo na tao nito, yung relationship mo with yourself. That is so important. Your relationship with yourself is the only permanent relationship you will ever have in your life. Yan lang self mo ang makakasama mo sa araw-araw na pagdadaanan mo sa buhay. Ma-struggle ka man, ma-in love ka man, ma-heartbroken ka man, pag-face ka naman ng mga rejections and any challenges sa life mo, yung sarili mo lang yung kasama mo. So, wag mong pabayaan yung sarili mo. Wag mong hayaan na masira yung relationship mo with yourself. Kaya nga lumitaw itong mga self-love, self-care. Kasi we were not educated about this before. Ngayon, ang dami ng tao na
nagtuturo about self-care, about self-love, mental wellness, 'di ba? Fitness, healthy lifestyle, financial security. Ang dami nang nagtuturo ng mga ganitong klaseng topics, no, is because aware na tayo ngayon. Mas marami ng tao nakakaintindi ngayon and is going out there and telling their stories to inspire people and help people. The same way what we're doing in this channel, right? Yun naman talaga yung goal to be able to help someone who's struggling. So kung mayroon kang nakukuhang valuable or anything that you could possibly take away from this podcast, maraming salamat sa iyo, sa oras mo, sa opportunity na nakinig ka sa amin, nanood. Kung pwede, paki-like, paki-share, and at the same time, i-share mo sa somebody who could possibly gain para dito sa sa kahit anong topic. Actually, ang dami na naming episode nag-isala sa katuwaan lang talaga, nagkikwentuhan kami ni Coach Shane. Sabi ko, ang haba ng pinag-uusapan natin, dami natin pwedeng mailagay as pwedeng ma-share sa ibang tao. So yun po, kaya po nagawa tong ng Unfiltered DNA dahil po para sa inyo lahat. Coach A, any last words or anything that you could share para sa mga nakikinig, nanonood? Kung mahal mo, sabihin mo. Yan lang yun. Kung mahal mo, sabihin mo. Huwag kang mahiya, di ba? It is totoo, di ba? So yes, palakpakan. Ladies and gentlemen, the one and only live Coach A. Para sa akin, makikinig ako doon. You love yourself, tell yourself you love yourself. Yes. You're happy with what you have right now. If you're not happy with what you're seeing in the mirror, then tomorrow, it should be a brand new day na ibibigay ni Lord sa'yo. Pag-gising mo, then why not try to exercise? Eat properly. Yeah. Try to work out. Try to learn, to study, to find something that could fit you in terms of purpose. Baka yun yung direction mo. So sana mula dito mag-uumpisa yung makikita mo yung the better you. Ano tawag dun, Coach? Itanim mo yan para sa lalabas yan pag nag-sprout yan. Ayan. Dahil na pala yung bagong bunga, bagong ikaw. To summarize, if you don't if you're not happy with what you're seeing in front of the mirror, take action. Right? Ang first action na unang gagawin mo is that you smile at yourself. Why? Kasi baka hindi mo nagustuhan kasi hindi ka nag-smile, kasi mangot ka, nakatingin ka dyan sa mga kulubot mo sa mukha or sa mga fats mo, di ba? So you smile, you appreciate yourself. Yes. Di ba? Minsan kasi tumitingin tayo sa salamin, parang ang hinahanap mo yung mali sa mukha mo, yung mali sa katawan mo. Hindi mo ina-appreciate yung kabuuan mo na kung wala yung tagyawat na yan, kung wala yung pimple marks na yan, kung wala yung mga bilbil na yan, hindi ikaw yan. Diba? Hindi magiging ikaw yan. Ibang tao yung nasa harap ng salamin mo. Kasi ikaw yan Natatawa ko kasi naalala ko si Rene Requestas yung overconfident, overgwapong-gwapo sa sarili. Ang ganda kong lalaki, tapos biglang kumidlat, nabasag yung salamin. Hindi yung gumaganon siya. Siya ba yun? Siya ba yun yung gumaganon? Si Tae, gandang lalaki. Bigla naalala ko sa isip. Yeah. Kaya kung mahal mo, sabihin mo, and I'm not only pertaining to a special someone or romantic someone, no? Any person na you feel like you need to say that word, go ahead. Huwag mo pigilan ng sarili mo. And I first say that to myself na, hey, I love you, you got it, you look fab today, di ba? You have a busy day today, so you start with, kaya mo to. Ayan, kung may mga challenges, kaya mo to, Brad. Yes. Kaya natin to. Pag hindi kaya, at sinabi mo sa sarili mo, pagod na ako, magpahinga po ha, pero hindi magpapahinga habang buhay. Hindi ganun. Wag muna. And at the same time, kung mabigat na talaga, try to reach out. Baka kulang ka lang sa dasal. Lord, sa'yo na to problema. Sa'yo na yan. Let go. Sa'yo na to si Bill at saka si Judith. Pag kumatok, ikaw na bahala dyan. Yes. Judith and Bill. Si Judith at si Bill. Biglang kakatok. Mangangamusta. Deadline na no? Oo. Lalo na ngayon. Ano ba date ngayon? 4? 5? Maaga pa. 4. So 10 days to go. Nandiyan na naman si Judith.
Nandiyan na naman ulit. Ayan. Ayun, thank you sa nanonood sa atin since kanina, si 1 million viewer. Thank you so much for staying with us. Marami namang sisilip, Coach Yes, hindi lang nag-stay kasi naka-live stream nga pala. Naka-live stream nga pala po kami. And at the same time, ginagawa po namin to para maging permanent on the weekend. Yes. Na dahil sa rest day naman namin, meron kaming konting oras, i-share namin po yung panahon at saka yung attention para sa inyo para kahit papaano meron may maibigay na value sa social media dahil ito po yung Unfiltered DNA. And again, in behalf of Life Coach A, maraming salamat po sa inyo. We're looking forward sa mga recording namin in the near future na hindi ko pa na-edit. Yung supposedly recording lang pero naging live agang-aga, di ba? Tapos gagawa pa kami ng mga maliliit na mga pang TikTok at saka pang Reels YouTube para ma-share. Tapos hindi ko alam kung saan ko sisingit. Ang dami ng mga videos dito na kailangan i-edit. Naging challenge naman ngayon. But sige lang, may oras, may panahon po sa ganyan. Again, Life Coach A, maraming salamat sa inyo. Ladies and gentlemen, one and only Life Coach A. Thank you everyone. Nahanap sa TikTok at saka paki-invite mo ako. Yan sa aking main Facebook profile, it's A. Villegas Alfonso. And yung aking coaching page is The Inside Job dito sa Facebook. And then I have a TikTok account, TikTok account, kakalimutan ko palagi. Life Coach A at The Inside Job. So check on those videos there and mga inspirational quotes that I share every day bilang hindi pa po ako nakapag-shoot ng mga bagong videos dahil sobrang talagang busy lang, no? And I just review again my modules for the upcoming coaching this November 25. So tapos na po yung $20 discount, but if you still want to avail, mag-extend ako up until November 10. Ayan. So, yun lang. Okay. Again, thank you po, Life Coach A. Maraming salamat sa iyo. And we're looking forward sa next recording namin. Yes. We usually record TTH, not Tuesday, Thursday, yes. Tapos Sabado ng gabi, live streaming. And you can watch it as live sa Unfiltered DNA page namin. And I'm also sharing that. I'm also available Monday to Thursday sa programa ko sa Fresh FM. Ibang Darren East po yung nakikita niyo. Meron siyang fuchsia na hair. Pink wig po si Tita Tangga. 11 o'clock hanggang 1 o'clock na. Hindi ko ma-imagine paano ka nagsiswitch bilang Darren at saka si Tita Tangga. No? Yeah. So kayang-kaya. May anong tawag? Super talented kahit wala nang tulog. Again, maraming salamat po. Until next live streaming, until next episode. So enjoy po kami sa kwentuhan namin. Parang walang katapusan no? Hindi katapusan. Kwentuhan. Mga kwentuhan namin. Again, thank you po sa lahat. And if you have some comments, suggestions, para sa mga next topic, dyan lang po, pakitype lang po just baba. Yes. Any violent reaction, baka sabihin nyo na medyo maputla kami. Medyo... Kasi hindi pa po natutulog. Wala kulang pa, malalim yung eyeball, mga ganun. Ako, nagbibibik rin ako, natutulog na ako kay Coach A. So, hindi ako nagbibibik cream ano nilalagay mo dyan? Glow up na parang yung sa face ko, lang yan, simpleng foundation na yan. But nagre-retinol na kasi ako bilang hindi na tayo bumabata. So, kailangan may moisturizer na tayo dyan. Ayan. So, parang ayun yung parang kulang. Gagamit rin ako. Yeah. So, ipipm ko sa'yo kung anong magandang moisturizer. Andun sa Watsons. Kaya sabi ko sa anak, natatawa ako before we end this. So yung anak ko kasi na babae, 11 years old na. Nung bata pa siya,
hindi ko pinapakita sa kanya yung toy store. Alam mo yun, yung mga laruan. Kasi magkakapapagastos ka pag bumili ka. Ngayon, pag pumasok kami sa Watson, kunwari bibili lang kami ng hair conditioner. Tapos lalabas kami, ang dami na namin bit-bit kasi. Nandun lahat ang mga pang skincare, pang beauty, something. Andun na lahat. So paglabas namin, ayun, purdoy na naman ako kasi namin. So pumunta ka ng Watsons, no? Kailangan mo ng mga moisturizer. Totoo naman yun di ba? If you love yourself, you like to look good kasi ma-present mo naman yan. Tsaka pag nakita mo yung sarili mo na you look better, mas tataas yung confidence mo tsaka yung love mo sa sarili mo. Then, pag nag-overflow yan, then you can say, I love you to the person, to the one, to your parents, to your kids, to the people that you haven't get in touch with. Ayan. So, kagaya ng pinag-uusapan natin. Self-love. Hindi lang po doon sa panahon na naaalala mo sila dahil patay na sila. Alalahanin mo po sila habang nabubuhay na. Bubuhay pa, yes. Habang buhay pa. Kasi sayang yung pagkakataon, baka the following day biglang nawala na. Ang dami na natin nangyari yan sa FB na nakikita ko ng ganun. Bigla lang, ay wala na pala siya. Yes. Hindi na pala siya available or sayang yung mga high and low mo or yung flowers na ibinigay mo na sana na ibigay mo yung attention mo habang buhay pa yung tao. So kung meron mang pinagdadaanan ng mga challenges or struggle or mga pagkukulang, pagkakamali, baka pwede nyo somehow ma-mend all those troubles and leave it behind so you can move forward and enjoy what is the present. Yun na maganda dun, Coach, di ba? Yes, kung ano yung ngayon. Be present at present. Be present at your present and para yung future mo mas maganda. Mas maganda yung horizon, mas maganda yung gising mo sa umaga. Again, maraming salamat po. Thank you very much sa mga nanonood and sa mga sumisilip. Thank you. Thank you so much. And this is Unfiltered. I'm D. And I'm A. Thank you very much for your time. Enjoy your weekend. Have a wonderful Sabado night. Everyone, ingat po. God bless. Bye. Bye, Coach A. Thank you. Bye, Bobby. Thank you.